Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anja Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition, at ngayong araw po ay July 8, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay New Covenant. Bakit mahirap sumunod sa Diyos? And yung sabi po dito na yung New Covenant is God's promise to save His people through Jesus Christ. Unlike the old covenant of laws, the new covenant gives us new hearts, forgives our sins, and help us obey God through Holy Spirit. It is the better covenant sealed in His blood, where the Holy Spirit is given to believers to transform hearts and empower holy living. Through this covenant, we enjoy restored fellowship with God and the inward ability to live righteously, not out of obligation, but from our heart made new. Yan nga po, nasabi po dito na yung New Covenant is mas maganda doon sa Old Covenant na puro law. Na yung New Covenant, ito po yung pangako sa atin ng ating Panginoong Diyos na simula nung niligtas tayo ng ating Panginoong Hesukristo, ibig sabihin po neto na ating Panginoong Diyos ay nag-promise sa atin na isisave niya tayong lahat na His people. And yung New Covenant is nabago po yung puso natin dito, naalis yung kasalanan natin or na-forgive yung mga kasalanan natin and natuto tayo na mas sumunod sa ating Panginoong Hesukristo through doon sa Holy Spirit. And yung scripture po natin ngayong araw na Jeremiah 31 verse 33 to 34, sabi po dito, "Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambayahan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi nga tutularan ng bawat isa sa kanila ang kaniyang kapwa at ng bawat tao ang kaniyang kapatid na magsasabing, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala niyang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila sapagkat papatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko naaalahanin pa, sabi ng Panginoon." And yung teaching number 1 po natin is the Old Covenant is God's law written or on tablets. Sabi po dito na yung Old Covenant is makikita po natin ito na ito po yung law, yung binigay na law or yung sulat ng ating Panginoong Diyos na mga kautusan na or mga rules na dapat sundin natin na nandun sa tablets or yung mga bato dun nagsulat, ganun po. And teaching number 2, the New Covenant is written on the human's heart. Sabi naman po dito na yung New Covenant naman po ay ito naman po ay sinulat ng ating Panginoong Diyos sa ating mga puso, sa mga puso ng mamayang mga tao. And teaching number 3, the Holy Spirit enables believers to obey God. Sabi po dito na yung Holy Spirit is nakatulong po ito para po yung mga believers is mas masunod yung mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. And application number 1, look to Jesus, His grace, and finished work. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na tignan po natin ang ating Panginoong Hesukristo, pati na rin po yung grace na binigay niya sa atin, lalong-lalo na po yung mga ginawa niya para sa atin. And application number 2, listen to the Holy Spirit for daily obedience. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na tayo po ay makinig lagi sa Holy Spirit dahil nga po ito po yung binigay ng ating Panginoong Diyos para po meron tayong Holy Spirit na nag-guide sa atin para po sundin yung mga utos niya daily. And application number 3, live a holy life empowered by the Holy Spirit.
sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na lagi po natin sundin yung puso natin or yung Holy Spirit na ito po yung nagsusunod sa atin para tayo ay mamuhay ng holy, yung buhay natin ay ma-empowered. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.